Matapos ang mainit na eksena sa loob ng banyo, ni hindi na siya hinayaan pa ni Gnaves na mamahinga sa buong magdamag. Nagbago ito ng estilo at halos lahat ng sulok sa buong suite ay nag-iwan ito ng marka ng kanilang pagningiig. At ang pinakahuli ay sa tapat ng floor to, ceiling glass window, pinilit ni Gnaves ang babae na idilat ang mga mata upang makita ang mga nagkikislapang ilaw sa mga kabahayan na makikita sa ibaba ng kanilang gusali. Baby, magpakabait ka at wag mo akong gagalitin, namamaos na bulong ni Gnaves habang patuloy ang paggalaw nito mula sa likuran ng babae. Bagaman magandang pakinggan ang pangalang iyon, pero wala itong dating para may lalain. Sa halip, pakiramdam niya para siyang isang alagang hayop na tinutukso nito. Magpakabait? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mabait? Dapat bang maging proud siya dahil ibinibenta niya ang kanyang sarili sa isang lalaki kapalit ng pera? Sa galit ni Lalain ay nagtiim ang kanyang mga ngipin at kinagat ang matipunong braso ni Gnaves na nakapulupot sa kanya. Hindi siya kailanman magiging proud sa bagay na iyon. Ipinapangako niya sa sariling magiging malakas siya at babaguhin niya ang kanyang kapalaran sa mismong palad niya. Alam niyang hanggat magsusumikap siya at magtatrabaho, mangyayari ang mga iyon balang araw. Si Gnaves at Lalain ay kapwa nakatingin sa napakagandang liwanag ng gabi sa labas ng salaming bintana, ngunit kapwa rin maisalungat na damdamin. Si Gnaves Dawson ay wala sa magandang tanawin ang isipan, kundi nasa babaeng kaniig niya ng mga sandaling iyon. Gusto niyang pagmasdan ang maamong nitong mukha. Gusto niyang pagmasdan ang namumula nitong pisngi. Hindi niya napigilan ang sariling pisilin ang pisngi nito na tila na isang marikit na bulaklak tulad ng oleander. Napakagandang pagmasdan ngunit nakalalason. And he feels like he's been poisoned. Niyuko niya ang babae na puno ng pagnanasa ang mga mata, at marahan niyang kinagat ang liig nito na niebe ang kapusyan. Pagkatapos ng lahat ay walang lakas si Lalain para kumilos pa. Para siyang putik na hindi na kaya pang tumayo mag-isa. Hinayaan na lang niya ang lalaki na buhatin siya at linisan na tulad ng isang batang paslit. Nang matapos siyang nilisan at alisin ni Gnaves sa bathtub, ay bumigat ang talukap ng kanyang mga mata at kaagad siyang nahulog na mahimbing na pagkakatulog. Hindi naman mapigilang mapangisi ni Gnaves habang nakatingin sa mulang pisngi ng babae. Kahit kailan talaga ay para itong bata na pagkatapos ng mahabang paglalaro, ay basta na lang nahihimbing sa kung saan. Nang kapwa sila tapos nang maglinis ng kanilang mga katawan, parahan niyang kinarga si Lalain at ihiniga sa kama upang i-check ang namamaganitong mga paa. In fact, habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaro, at ikinalma na niya ang kanyang sarili at binagalan ang kanyang kilos, pero nasaktan pa rin ang babae sa kanyang kilos. Bakas ang kalmot at pasa sa buong katawan nito dahil sa mapusok niyang pagkilos. Kunot noong tinungo ni Gnaves ang medicine cabinet para kunin ang ointment na iniresta noon ng doktor, at dahan-dahang pinahiran ang mga kalmot at pasa sa katawan ni Lalain. After observing how much he hurt the woman during their sex, he did not sleep in Lalain's room. Instead, he returned to the master's bedroom and spent the night there. Kinabukasan, maagang nagising si Lalain. Nasurpresa pa siya nang maramdamang wala siyang naramdamang sakit sa kanyang paa bagaman namamaga pa rin. Kaagad siyang nagpunta ng banyo at sandaling naligo. Makalipas ang halos 20 minutos ay lumabas siya ng banyo na nakabihis na at nakahanda na para sa pagpasok. Nang lumabas si Lalain sa kanyang kwarto, naabutan niya si Gnaves na nakaupo sa dining table at nakabihis na rin ang business suit at nagkakape. Mukhang tulad niya ay papasok na rin ito ng trabaho. Hindi naglakas loob si Lalain na kausapin ang lalaki. Natatakot siyang baka magkamali na naman siya ng sasabihin at maparusahan siya nito. Isinukbit ni Lalain ang strap ng kanyang bag sa balikat, iniyuko ang kanyang ulo at basta na lang nilampasan ang lalaki. Subalit bago tuluyang makalabas sa pinto ay tinawag siya ng lalaki na nakapapahinto sa kanya at nilingon ito. Saan ka pupunta? Tanong nito sa baritonong tinig. Papasok sa trabaho, tugon ni Lalain sa kinabahang tinig. Mahinang kinatok ni Gnaves ang dining table. Come and join me. Kailangan mong kumain ang breakfast, anyaya niya sa babae. Dahil ramdam ni Lalain ang pagod ng kanyang katawan, dahil sa marahas na paraan ng pakikipagtalik ni Gnaves sa kanya ay kumalam ang kanyang sikmura. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik, tumpik pa at mabilis na dumulog sa dining table at binusog ang sarili. Nang matapos siyang kumain ay muling nagtanong si Gnaves kay Lalain.
Papasok ka pa rin ang trabaho. Ang tanong na iyon mula sa taong may kagagawan kung bakit siya, pagod at namamaga ang paa ay nakapagdulot ng pagkailang kailalain. Anilalain sa katumayo na at bahagyang yumuko, mauna na ako, di Mr. Dawson. Nang matapos sabihin iyon ay tumalikod na sila Lain at hindi na muling lumingon pa sa lalaki. Naiwan naman si Kneve sa kinaupuan na natitigilan. Lalane's tone was polite when she said that. Polite, but there was a hint in the voice that she was afraid of the man in front of her. Kakaiba ang relasyon na mayroon si Kneve at Lalain. Matapos magtabi sa kama at magtalikbuong magdamag ay parang ibang tao na ang mga ito pagkatapos. Sa isang iglap, ang gwapong mukha ni Kneve naging sinlamig ng yelo. Nakakuyom ang mga kamao at tiim, bagang habang ang paningin ay napako sa nakasarang pinto. Nang makabalik mula sa ilang araw na sick leave, saka lang nalaman nila Lain na wala na si Kneve sa Debonair at ipinamahala na ang kumpanya sa bagong Chief Executive Officer. Nagbalik na ito sa Dawson Group of Companies para pag-aralan ang pagpapatakbo ng mamanahing kumpanya. Nakahinga ng maluwang sila Lain nang malamang wala na roon ang lalaki. Dati-rati kasi, pakiramdam niya ay parang palaging mayroong nakamasid sa kanya mula sa malayo. Masigla at naging payapa ang kalooban nila Lain habang nagtatrabaho. Magaan ang kanyang kilos na parabang nawala ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Kinatanghalian, habang nasa cafeteria at kumakain ng tanghalian ay tumawag sa kanya si Troy. At dahil kasama niya ang mga katrabaho at ang kanilang team leader na si Amy Aya, ay nagpaalam siya na lalabas sandali at sasagutin ang tawag. Mabilis na nagtungo sila Lain sa emergency exit at doon sinagot ang tawag ni Troy. "Hello, Troy." "Napatawag ka," bungad nila Lain sa lalaki na nasa kabilang linya. "Hello, Lane, naistorbo ba kita?" tanong nito mula sa kabilang linya. "Naku, hindi naman." "Bakit? May kailangan ka ba?" balik tanong nila Lain. "Itatanong ko lang sana kung interested kang mag-aral sa Northville International University," tanong ni Troy na ikinakunot noon nila Lain. "Sa tingin ko kasi ay qualified ka. After graduation, pwede kang mag-aral abroad ng 1 taon at gastos lahat ng university. Alam mo naman, di ba, na every year nagpapadala ang SC Claire ng students para mag-aral abroad. Bihira lang ang opportunity na to Lane, kaya kung ako sayo, samantalahin mo na habang may slot pa." Alam nila Lain ang programang iyon ng SC Claire University, na kung saan taon ay namimili sila ng scholar na ipadadala sa abroad para makapag-aral. Walang gagastusin ang mag-aaral na ipadadala roon dahil sagot ng university ang lahat expenses. Pagkatapos naman ng 1 taon pag-aaral, siguradong may naghihintay na magandang kumpanya sa mag-aaral na iyon. Ang pag-aaral abroad ay nagsisilbing stepping stone ng mga mag-aaral dahil tiyak na ang pagkakaroon ng magandang kumpanya na magpapasukan. Walang estudyante ang hindi pa pangarapin na mapabilang sa oportunidad na iyon. Sa katunayan, iyan ang naging motivation nila Lain para magsumikap sa pag-aaral. Pero ngayong nasa harapan na niya ang oportunidad ay nag-aalinlangan siya. Paano na lang ang kanyang kapatid? Sino ang mag-aalaga at titingin dito habang wala siya? "Thank you, Troy." "Pag-iisipan ko," sagot nila Lain sa kausap. Hindi naman inaasahan ni Troy na iyon ang isasagot nila Lain. Sandali siyang natigilan bago nagsalita. "Okay, hindi pa naman nagsisimula ang selection. Sasabihan na lang kita kung kailan. Pag-isipan mo, Lane. Minsan lang ang opportunity na to, sayang naman kung palalampasin mo." Nang matapos ang tawag ay nakaramdam ng pamimigat ng dibdib sila Lain. Gusto niyang tanggapin ang offer na iyon. Sino ba naman ang aayaw sa ganoong opportunity? Ngunit kung aalis siya, paano ang kanyang kapatid? Maya-maya ay isang text message ang natanggap niya mula kay Troy tungkol sa offer na iyon. Paulit-ulit itong binasa nila Lain at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. At the Dawson's Group of Companies, malapit nang matapos ang office hours nang tinawag ni Kennedy Dawson sa kanyang anak sa opisina. "Relief, did you come here, Dad?" kaagad na tanong ni Kneve nang makita ang kanyang daddy na nakaupo sa sala ng kanyang private office. Katatapos lang ng board meeting nang ibalita sa kanya ng sekretary niya na naroon sa opisina niya ang kanyang ama. Si Kennedy Dawson ay matagal ng
retired sa kumpanyang ito, at walang kaalam-alam ang kanilang mga business competitors na si Knaves na ang nagdedesisyon para sa Dawson Group 2 taon na ang nakalilipas. Kaya lang, concern pa rin si Kennedy Dawson sa mga insidenteng nangyayari sa loob ng kanyang kumpanya, kaya naman ipinagpaliban din nito ang mga appointment. Isa pa, ang pagiging Chief Executive Officer ng Dawson Group of Companies ay masyadong hayag na hayag sa publiko at alam niyang magiging mainit sa mata ang kanyang anak sa mga kalaban nilang kumpanya. You didn't attend the welcome ceremony last time. May small party ngayong gabi, kailangan mong magpakita, ani Kennedy sa anak na puno ng otorisasyon ang tinig. Tumango naman si Knaves at sumagot. Okay, Dad. Matapos marinig ang sagot ng anak ay tumayo na si Kennedy sa kinaupuan at pumihit na patalikod, subalit muli siyang humarap sa anak nang may maalalang isang bagay. Kinuha mo na ba ang babaeng iyon para tumira sa iyo? Tanong nito. Alam ni Knaves kung sino ang tinutukoy ng kanyang daddy. At for the first time, nakaramdam siya ng disgusto para sa matanda dahil sa sobrang pakikialam nito sa personal life niya. Malamang sagot niya. Hindi ako tututol kung gusto mo pang makipaglaro sa babaeng yon. All I want is for you to take care of getting your annulment paper as soon as possible, to avoid any problem, paalala ng matanda. Ang tulad ni Kennedy Dawson ay may tradisyon na sinusunod sa kanyang pamilya. Kailangang ang mapapangsawa ng kanyang anak ay tulad din niya na galing sa magandang pamilya. Simula noong yumao ang kanyang asawa, hindi na siya muling nagpakasal pa at wala rin siyang babae na kinalolokohan. Bukod pa roon, may sakit na siya at mahina na ang kanyang katawan, kaya dapat lang na hindi siya suwayin ng kanyang anak sa gusto niyang mangyari. I know, Dad, maikling sagot ni Knaves. Dahil buo ang paniniwala ni Kennedy na hindi siya kayang suwayin ng kanyang anak, palagay ang loob niyang tumalikod na at iniwan ito. Samantala, matapos ang trabaho ay inimbitahan sila Lain ni Aunt Aya na mag-dinner dahil birthday nito. Nagpaunlak naman sila Lain sa mabait na team leader dahil ayaw niyang maging killjoy sa kasiyahan nito. Birthday ni Aunt Aya, at sagot ng mayaman nitong boyfriend ang birthday party ng babae sa isang 5-star hotel. Sila Lain at ang mga katrabaho niya ay usap-usap na pera na lang ang ibibigay kay Aunt Aya dahil wala na silang oras pa para bumili ng regalo. Biglaan kasi ang pagyayaya nito kaya hindi sila nakapaghanda. Nang makarating sila sa hotel, natihi sila Lain nang makita kung sino ang boyfriend ni Aya. Baby D. Malambing na bungad ng lalaki kay Aya at niyakap ang babae. I miss you so much. Nahihiya namang sumagot si Aya dahil naroon ang kanyang mga katrabaho. Maraming tao, Baby D. Namumula ang pisngi na tugon naman ni Aya sa kanyang boyfriend. I'm sorry, hindi ko lang mapigilan, sagot naman ng lalaki sa katumingin sa mga katrabaho ni Aya na kasalukuyang pinanonood sila at malapad ang pagkakangiti, maliban kay Lain. Are they your coworkers? Ipakilala mo naman ako sa kanila, saad pa nito. Ipinakilala naman ni Aya ang kanyang katrabaho isa-isa, at nang mapansin niyang nasa isang sulok sila Lain, at nakatayo lang ay marahan niya itong hinila sa braso at sunod na ipinakilala sa boyfriend niya. This is Lalaine. Siya ang youngest intern sa company at same din kayo ng university na pinapasukan. Kilala mo ba siya, Benjamin? Nakangiti pang wika ni Aya na walang kaalam-alam sa kung ano ang tunay na ugnayan ng dalawa. Nakangiting pinagmasdan ni Benjamin ng sandali ay pagkatapos ay ibinalik din ang tingin sa kanyang girlfriend. Nope. Hindi ko siya kilala, sagot nito. Nakaramdam ng pananayo ng balahibo sila Lain nang lubusang nag-sink in sa kanya kung sino ang boyfriend ni Aunt Aya. Ang mayamang boyfriend nito ay walang iba kundi si Benjamin Scott. Everyone, please sit down, maya-maya iwika ni Benjamin. Just want to take this opportunity to greet my beloved girlfriend on her special date. Nagsiupuan naman ang mga tao roon, maliban kay Lain na hindi alam kung mananatili o aalis sa lugar na iyon. Ngunit wala siyang nagawa nang hilahin siya sa kamay ni Ali upang maupo. Matapos ang sweet message ni Benjamin kay Aya at nagpalakpakan ang mga naroon. Samantalang sila Lain naman ay hindi maitago ang disgusto para sa lalaki. Nag-aalala rin siya para kay Aunt Aya dahil kilalang-kilala niya kung anong klaseng lalaki si Benjamin. Baby, if don't you open if presents for you? Sabi pa ni Benjamin sabay turo ng mga paper bags at malalaking kahon na magkakapatong.
Sa gitna ng hiyawan ng kanyang mga kasamahan, ay nahihiyang tumayo si Aya sa kinaupuan at nilapitan ang mga regalong tinutukoy ni Benjamin. Isa-isa niya itong binuksan, at bawat pagbukas niya ay naghihiyawan ang kanyang mga katrabaho. Lahat ng regalo si Benjamin para kay Aya ay pawang luxury items, bags, shoes, na sadyang napakahalaga. Masayang-masaya na niyakap ni Aya ang kanyang boyfriend at ginawara ng halik sa labi sa harapan ng mga naroon. Inalalayan naman ni Benjamin ang ulo ng girlfriend at hinalikan ito ng buong damdamin. Lahat ay napahugot ng buntong hininga dahil sa inggit kay Aya. Iniisip ng mga itong napakaswerte ng babae dahil nagkaroon ito ng ganoon kayaman at sweet na nobyo. Maliban kay lalain na nakaramdam ng takot ng mga sandaling iyon dahil habang hinahalikan ni Benjamin si Aya ay nakatingin ito sa kanya. Hindi masyadong nakakain si lalain ng dinner ng gabing iyon. Hindi rin niya alam kung paano sasabihin kay Aya na magkakilala sila ng boyfriend nito o mas tama bang ihuwag na lang. Sa tuwing pinagmamasdan niya kasi si Aya ay nangingislap ang mga mata nito at puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Benjamin. Narinig din niya sa kanyang mga katrabaho na nagsasama na sa iisang bubong ang mga ito. Pero dahil birthday ni Aya ng araw na iyon, nagdesisyon si lalain na huwag sirain ang masayang araw nito at ipagpabukas na lang ang nais niyang sabihin dito. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, ay nagdesisyon na si lalain na magpaalam na uwi kay Aya at sa mga kasamahan. Nagdahilan na lang siya na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga ng maaga. Nang marating ni lalain ang hagdan pababa sa lobby ng naturang hotel, isang pamilyar na figura ang nabistahan niya mula sa malayo. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na long sleeve shirt, maganda ang tindig na kapansin-pansin, kahit na malayo at kaswal ang bihis, pero puno pa rin ang charisma. Nakatayo ito sa balcony ay may hawak na sigarilyo. Hindi inaasahan ni lalain na makikita niya si Knave sa lugar na iyon, kaya ang unang pumasok sa isip ni lalain ay tumakas. Sa mga oras na iyon, isang babae ang naglalakad papalapit sa lalaki at walang kaabog-abog na yumakap kay Knave mula sa likuran nito. Hindi maintindihan ni lalain kung bakit tila may humiging sa kanyang ulo nang makita iyon. Sa pagkakataong iyon ay hinarap ni Knave ang babaeng yumakap sa kanya at hindi sinasadyang dumako ang tingin nito sa direksyon ni lalain. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang blangkong tingin ang ipinukol sa kanya ni Knave. Umarko rin mga kilay nito na parabang hindi natutuwa nang makitang naroon siya. Nataranta naman si lalain, kaya naman nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Sa kasamaang palad, sa kabilang panig ng hagdan ay pababa naman si Benjamin at alam niyang sa kanya ito papunta ng mga oras na iyon. Ramdam ni lalain ang pananayo ng kanyang balahibo sa batok habang nakatingin sa papalapit na lalaki. Nang ilang hakbang pa ang layo ni Benjamin kay lalain ay huminto na ito at nakangising nagsalita, ang babaeng kasama ni Knave Dawson ngayon ay ang blind date niya na anak ng isang congressman. Ang kanyang daddy mismo ang nagpakilala sa dalawa at mukhang satisfied naman siya sa kanyang future daughter-in-law. Kunot noong naikuyom naman ni lalain ang kanyang kamao. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya. Sinabi sa kinig Knave Dawson na pagmamay-ari ka niya, saad ni Benjamin na nakangisi, so I'll just wait until he gets fed up with you and throws you away like trash. Nasisiraan ka na ba? Galit namang tanong ni lalain sa kaharap. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin siya tinitigilan ni Benjamin pagkatapos ng lahat. You know what? Noong una, gusto lang talaga kitang paglaruan pero ngayon nagbago na ang isip ko. Ani Benjamin saka pinukol si lalain ng matalim na tingin, I want to take revenge on you, so I'll wait when Knave Dawson doesn't need you anymore. Pagkatapos makancel ang engagement niya kay Olivia Dawson, binugbog siya ng kanyang daddy hanggang sa halos paralyzed na siya. Sa tindi ng pinsalang tinamon niya, kinailangan pa niyang magpagaling ng halos kalahating buwan bago muling makalabas. Kaya simula noon ay ipinangako niya sa kanyang sarili na gagantihan niya si lalain. At dahil nga hindi niya kayang galawin si Knave Dawson, kaya ang babaeng kinalolokohan na lang ito ang paghihigantihan niya. Pinuko ni lalain ng masamang tingin si Benjamin dahil alam niyang tama ang kanyang hinala na may masama itong plano. Bakit mo nilapitan si Aya? Ano nang balak mo? Sa halip ay tanong ni lalain sa lalaki. Ano nang bakit? Nakangising balik, tanong ni Benjamin, of course, because I love her. Anang lalaki na kunwari ay sincere. Parang magkakasakit si lalain sa habang pinagmamasdan ang lalaki,
hindi niya maatim na tingnan ito, lalo pat naaalala niya ang mga kahayupan nito noon sa kanya. Magsasalita na sana sila Lain nang biglang sumulpot si Aya mula sa kung saan sabay kapit sa braso ni Benjamin na bakas ang sorpresa sa mukha nang makita silang dalawa. Ano nang pinag-uusapan niyo? Clueless na tanong ni Aya habang nakangiti. Nothing baby. She's just asking if I dated you, pagsisinungaling ni Benjamin sa nobya. Oh, what did you say? Tanong muli ni Aya na tila ba kilig na kilig. Ngumiti ng matamis si Benjamin sa kanyang girlfriend at pinisil ng marahan ang pisngi nito. Of course sinabi kong mahal kita. Bakas naman sa mukha ni Aya ang saya nang sabihin iyon ng kanyang boyfriend at saka marahang tinapik ang braso nito. Baby, don't say embarrassing things in front of every friend, ani Aya na namumula ang pisngi. Matapos niyon ay nagyakapan pa ang dalawa sa harapan nila Lain at nagpaalam na rin na babalik na sa kanilang table. Sila Lain naman ay dumiretso na ng paglabas sa hotel at kaagad na sumakay ng taxi pa uwi. Habang lulan ng sasakyan, mistulang lutang sila Lain ng mga sandaling iyon. Masyado siyang maraming natuklasan ng gabing iyon at nahihirapan siyang lunukin isa-isa. Nang maisip na ilang ulit na mayroong nangyari sa kanila ni Gneves kagabi, at ngayon ay may iba itong kayakap na babae ay nakaramdam siya ng kung ano sa kanyang dibdib. Subalit dahil ayon kay Benjamin ay ang daddy mismo ni Gneves ang may pakana nito, ibig sabihin ay may magandang mangyayari. Kung nagpaplano na ang lalaki na magpakasal, ayaw niyang siya ang maging third party na sisira sa plano ng mga ito. Nang makarating sa Dawson's residence, kaagad na naligo sila Lain at humiga na ng kama pagkatapos. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagtulog, naramdaman niyang may mabigat na bagay ang nakadagan sa kanyang ibabaw at hinahalikan siya sa labi. Ang pamilyar na amoy ng lalaki ang nakapagpagising sa natutulog na diwa nila Lain. Alam niyang si Gneves iyon kahit na nakapatay ang ilaw sa kanyang kwarto. Aayaw ko di. Kaagad na pagtanggi nila Lain sabay tulak sa lalaki. Hindi naman nagpatinag si Gneves at kaagad na hawakan ang pulsuhan nila Lain upang hindi ito makapumiglas. How dare you to talk back? Hindi lang naglakas loob sila Lain sa sumagot sila Lain sa lalaki kundi determinado rin siyang huwag magpagalaw rito ng mga sandaling iyon. Hindi ko gagawin. Matapang na saad nila Lain bagaman nahihirapan. Paano kung gusto ko? Tanong ni Gneves na naniningkit ang mga mata at mas lalong idiniin ang babae sa malambot na kama upang hindi ito makakilos. Nakagat nila Lain ang pang-ibabang labi. Hindi ba nagkasundo tayo na kapag nagkaroon ka na ng ibang babae, tatapusin na natin to? So, ang dahilan ba kung bakit tumakbo ka nang makita mo ako ay dahil ba sa babaeng kasama ko? O dahil sa nagsiselos ka? Tanong ni Gneves na nakaangat ng gilid ng labi at nang aarok ang tingin. Natigilan naman sila Lain at hindi makaapuhap ng sasabihin. Nga't nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib nang makita itong may kasamang ibang babae, pero alam niyang hindi selos ang tawag doon. Bakit naman siya magsiselos? Bukod sa pagiging laruan ni Gneves ay wala naman siyang ibang papel sa buhay nito, kundi punan ang kapritsyo nito pagdating sa kama. Kaya hindi siya nagsiselos. Hindi iyon mangyayari. Ang dahilan ba kung bakit tumakbo ka nang makita mo ako ay dahil ba sa babaeng kasama ko? O dahil sa nagsiselos ka? Umiwas ng tingin sila Lain at saka sumagot, iisa lang tong kasunduan sa pagitan natin kaya hindi ako magsiselos. Pero may prinsipyo ako na kapag nagkaroon ka na ng girlfriend, ayaw kong maging third party sa relasyon niyo. Paliwanag nila Lain sa kaharap na hindi ito tinitingnan sa mga mata. Bukas na bukas din aalis na ako. Babayaran ko na lang ang natitirang utang ko, pero wala pa akong malaking pera kaya, naputol ang pagsasalita nila Lain nang bigla siyang halikan ng lalaki. Katulad ng parati nitong ginagawa, marahas ang paraan nito ng paghalik. Sinipsip at kinakagat din nito ang kanyang labi na para bang gusto siyang lagutan ng hininga. Namula ang buong mukha nila Lain at saka itinaas niya ang kanyang kamay para itulak ito habang humihikbi. Ngunit tulad ng dati ay hindi man lang ito na tinagmas daliri nito. Makalipas ang ilang sandali, hinihingal siyang pinakawalan ni Gneves nang makaramdam na ito ng satisfaction sa halik na iyon. May bakas ng galit ang mga mata ni Gneves at malalim ang boses ng magsalita. Have you forgotten that this is a deal between us? At ano naman ang rason mo para basta na lang umalis? Pero nangako ka sakin. Bakit binabawi mo ang sinasabi mo?
At sino sa teen ang hindi marunong tumupad sa usapan? Tanong ni Gnaves na nakaangat ang gilid ng labi. Sa pagkakatanda ko, ang kondisyon na sinabi mo ay kung makipag-sex ako sa ibang babae, right? Did you have sex with that girl? Hindi naman nakapagsalita si Lalain ng mga sandaling iyon at para bang may nakaharang tinik sa kanyang lalamunan. Alam niya simula pa lang noong una, maling-mali na nakipagkasundo pa siya kay Gnaves Dawson. Pero alam din niya na huli na para magsisi pa, kaya ngayong alam niyang may babae nang nagugustuhan ang ama nito ay gusto niyang itama ang pagkakamaling nagawa niya. Iisipin mo na lang na ako ang hindi tumupad sa usapan, kaya nakikiusap ako, itigil na natin to, pakawalan mo na ako, Mr. Dawson. Tila may kung anong nararamdaman sa kanyang dibdib si Gnaves nang marinig ang pakiusap na iyon sa mula sa babae. Pero hindi na niya iyon pinagtuunan ng pansin pa at sa halip at pinaningkitan ng mga mata si Lalain. Pagkatapos mo akong gamitin, basta ka na lang aalis? Do you really think that's possible? Ani Gnaves na may kalakip na panunuya ang tinig. Kay kasalanan ko, kaya nga pakawalan mo na ako. Pangako, ibabalik ko sa'yo ang 1,000,000, pagpapatuloy ni Lalain, wag mo lang ako gagawing kabit, hindi ako papayag kahit patayin mo pa ako. Do you think I need $1,000,000? Natatawang tanong nito kay Lalain. Hindi ko kailangan ng 1,000,000, pero kaya kitang patayin. Nakangising dagdag pa ni Gnaves sa kawalang ano'y biglang sumunggab kay Lalain. Nahintakutan naman si Lalain at kaagad na itinulak ang lakaki, subalit nahawakan kaagad Gnaves ang dalawang kamay niya upang hindi siya makakilos pa. Nagulat pa siya nang hubarin nito ang sinturon at itali iyon sa dalawa niyang mga kamay upang hindi na siya makapumiglas pa. Ano bang ginagawa mo? Tanggalin mo to, humihikbing saad ni Lalain habang nakatali ang mga kamay sa kanyang ulunan. Pero sa halip na maawa ay mumisi pa si Gnaves at inilapat ang daliri niya sa labi ni Lalain. Don't waste your energy because won't let you talk later. Tugon niya sa babae sa namamaos na boses. Ang sumunod na nararamdaman ni Lalain ay ibinaba ng lalaki ang suot niyang pajama upang makita ang pakay. Sa pagkakataong iyon ay wala na ring saplot si Gnaves at dahan-dahan itong umibabaw sa kanya. Tawagi. Impit na anas ni Lalain nang maramdaman ang matigas na bagay sa kanyang pagkababae. Ipinikit ni Lalain ang kanyang mga mata at kasabay nyor ay tumulo ang kanyang luha. Mariin ding nakalapat ang kanyang mga labi upang huwag makagawa ng anumang ingay kahit gusto niyang sumigaw dahil sa nararamdamang sakit sa kanyang puwerta. Marahas ang pag-angkin ni Gnaves sa babaeng kaniig. Aware siyang nasasaktan niya ito pero hindi niya mapigilan pa ang sarili na itigil ang ginagawa. Para itong isang droga na nakaka-addict, na kahit gustuhin man niyang ihinto ay hindi niya magawa. Hindi alam ni Gnaves kung ano ba ang mayroon sa babaeng ito at hanap niya ang katawan nito. Hindi pa niya ito naramdaman sa kahit makaninong babae, maski kay Gwyneth. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Gnaves habang pinagmamasdan si Lalain na noon ay nakapikit at may bahid ng luha ang sulok ng mga mata. He held both of her waists as he continued to move up and down on top of her. Lalain D. Anas ni Gnaves sa pangalan ng babae na hinihingal, you know from the beginning that I don't do business if I don't get anything in return. So won't let you go until I'm tired of it. Kaya kung ako sa'yo, i-give up mo na ang idea pakakawalan kita. Pahayag ni Gnaves habang patuloy ang pagkilos sa ibabaw ni Lalain. Kaya kung hindi mo ititigil to isusumbong kita kay Lola Mathilde de. Nahihirapang sagot naman ni Lalain na nanatiling nakapikit dahil sa kerot na nararamdaman. Uwol ni Gnaves na bagaman nagagalit kay Lalain ay hindi niya mapigilan ang sarili dahil sa nakababaliw na pakiramdam. At sino naman ang nagbigay ng lakas ng loob? Na magsumbong kay Lola Mathilde? Ikaw ang. Namilit sa akin na gawin to, sagot ni Lalain na nanginginig ang katawan. Lalain, have you forgotten? You're the one who came to me and begged. Didn't shit. Didn't force you, G. Ani Gnaves na habang nagsasalita ay nakapikit ng mariin at tila ba ninanamnam ang nakababaliw na sensasyon. Ngayon nagsisisi ka na at sasabihin mong pinilit kita. Putya. It seems that your mouth is as worthless as your backbone. Dagdag pa ni Gnaves habang patuloy ang paggalaw ng taas-baba. Nakaramdam ng kahihiyan si Lalain sa kanyang sarili ng mga sandaling iyon. Malinaw na simula noong una ay katawan lang niya ang gusto ni Gnaves.
Isinakripisyo niya ang kanyang dignidad alang-alang sa kanyang kapatid. Pero hanggang kailan niya matatagalan ang ganoong sitwasyon? Hanggang kailan niya hahayaan ang sariling na abusuhin siya? Nakuha nga niya ang benepisyo bilang babae ni Gnaves Dawson, ang makapangyarihan tao sa kanilang lugar. Ngunit para naman siyang kandila na habang sinisindihan ay unti-unting nauubos. Maya-maya ay nagulat sila Lain nang biglang huminto ang lalaki sa pag-angkin sa kanya, at sa halip ay kinarga siya patungo sa malaking salamin kung saan malayang nakikita ang kanilang mga hubad na katawan nang hindi kumakalas ang kanilang pagkakadikit. Knives has mastered Lalane's body. He knows very well how to arouse the desire in her. He faced her in the mirror while he stood behind her and hugged her slender waist. Lalane was very beautiful in his eyes as he watched her blushing cheeks in front of the mirror. After a while he helped the woman to slightly bend her knee and then he positioned himself behind her. Look at yourself in the mirror. Your body is much more honest than your irritating little mouth. Anas ni Knives sa punong, tenga ni Lalain, kasabay ng marahang pag-angkin. Habang nasa balcony at naninigarilyo, isang tawag ang natanggap ni Knives. Nang makitang mula iyon sa kanyang daddy ay kumunot ang kanyang noo. Yes, Dad, tanong niya mula sa kabilang linya. Knives. What did you say to Emma, Sarah? Bells, did she come home crying? Tanong ng kanyang daddy sa baritonong tinig. Umangat ang gilid ng labi ni Knives. Mukhang nagsumbong na ang babaeng yon sa kanyang daddy. Well, sino ba namang gugustustuhin ang babaeng yon? Masyado itong liberated to think na first time lang nilang nagkita para sa blind date ay niyakap na siya nito. At marahil kaya ito umiiyak dahil sinabihan niya itong ayaw niya ng babaeng liberated. Nothing, Dad. You don't like her. She's too liberated. She can't play the role of being the young lady of the Dawson family, diretsang sad ni Knives. Natahimik naman si Kennedy Dawson sa narinig. Ang pamilyang tulad nila ay mas pinahahalagahan ang kanilang reputasyon, higit kaninuman. Kaya kung pakakasalan ng kanyang anak ang tulad ng ganoong babae ay baka magkaproblema pa sila sa huli. Is that so? In that case, I will remove the Jiang family from the options. Tumatango, tangong sagot naman ni Kennedy sa anak sa kanilang linya. I'll just tell you when your next blind date is, dagdag pa ng matanda. Walang kaalam-alam si Knives na blind, date pala ang pupuntahan niyang iyon. Ang buong akala niya ay dinner iyon ng mga major shareholders ng kumpanya. He did not expect that when he arrived at the hotel, he would meet the Jiang family. And because he didn't want to embarrass their company and even his daddy, he joined the Jiang family in their dinner. Hindi nagtagal, nag-excuse siya sa mga ito na lalabas sandali para manigarilyo, pero hindi niya akalain na susundan pala siya ni Sarah at basta na lang siyang yayakapin. At ang eksenang ang iyon ay nasaksihan ni Lalain. Nang makita niya ang reaksyon ng babae ng oras na iyon, ay para itong nakakita ng halimaw at basta na lang kumaripas ng takbo. Nabasa mo ba ang list na ibinigay mo sa sekretary mo? May nagustuhan ka ba, Hijo? Muling tanong ng kanyang daddy. Wala akong planong makipag-blind date sa ngayon, Dad, diretsang pagtanggi naman ni Knives sa ama. Namayani ang sandaling katahimikan sa pagitan ng mag-ama habang nasa linya ng tawag. Pero si Kennedy rin ang bumasag sa katahimikang iyon. Do you like someone else, Hijo? If you have, bring it to me. If she comes from a good family, I won't mind, muling sambit ng matanda na nangungumbinsi. Nang marinig iyon ay biglang nakita ni Knives sa kanyang balintataw ang inosenteng mukha ni Lalain. Pero kaagad ding sumama ang kanyang mukha dahil sa kalokohang naisip. Wala, Dad. Sa ngayon gusto ko munang mag-focus sa pagpapatakbo ng Dawson Group at ayaw kong maging distracted. Alam mo namang malaking papel ang marriage para mas lalong maging malakas ang ating kumpanya, Hijo. As long as the person you marry comes from a decent and educated family, you will have no more problems, anang matanda. Di ako interested sa ngayon, Dad. Please, maghintay ka pa ng sandali, sagot ni Knives sa pagiging mapilit ng kanyang daddy. Tell me the truth, son. Are you already in love with that girl so you don't want to have an annulment? Tanong ni Kennedy na puno ng pagdududa ang tono ng boses. Sandaling natigilan si Knives nang marinig iyon, subalit wala sa sariling kaagad siyang tumanggi. No, Dad. Mali ang iniisip mo. Alam ni Knives sa kanyang sarili na physical attraction lang ang nararamdaman niya kay Lalain.
At hindi sa ayaw niyang mapawalang bisa ang kasal nila ng babae. Ang totoo'y proseso na iyon at hinihintay na lang ang kanyang pirma. Don't worry Dad, I will definitely get an annulment. It's just that, wala lang talaga ako sa mood makipag-blind date ngayon. Well, naniniwala naman ako sa'yo, Hijo. Alam kong hindi mo ako bibigyan. Nang matapos ang tawag na iyon ay muling pumasok si Kniv sa loob ng kwarto nila Lain. Naabutan niyang bahagyang namamaluktot ang babae habang natutulog dahil sa malamig na temperature ng kwarto. Dahan-dahan niya itong nilapitan at dumako ang kanyang tingin sa baywang nitong mayroong mga pasa. Maging ang mala-porselana nitong balat ay may mapupulang marka. Muling nakaramdam ng pagkabuhay ng pagnanasa si Knivs para sa nahihimbing na babae. Hindi niya maintindihan kung bakit na-addict na siya sa babaeng ito. Nang mga sandaling iyon ay gusto niyang gisingin ang babae pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Kaya sa halip na gambalain ang natutulog na babae ay inayos niya ang makapal na comforter at marahang ibinalot sa hubad na katawan nito. After that, he headed for the door, but before he finally went out, he let out a deep sigh that he didn't know what it was for. Kinabukasan, tulad ng parati niyang nararamdaman matapos makipagtalik kay Knivs ay masakit ang buong katawan nila Lain. Ni hindi nga niya mabilang kung ilang beses na may nangyari sa kanila ng lalaki. Pero sa kabutihang palad, lagi naman itong gumagamit ng kondom kaya naman titingnan na lang niya sa basuran ang mga iyon para bilangin. Dali-daling bumangon sila Lain, nagsuot ng bathrobe at nagtungo sa banyo. Niyuko niya ang trash can na nasa ilalim ng sink para tingnan iyon ang may baritonong boses ang nagsalita sa kanyang likuran. Para saan yan? May balak ka bang ibenta ang sperm ko? O baka naman gusto mong magkaroon ng illegitimate child sa akin? Naninigas sila Lain sa pagkakautang. Posible ba ang bagay na iyon? Sa pagkakantanda niya noon, may napanood siyang balita sa GE na isang babae ang gumamit ng kondom na mayroong sperm ng kanyang mayamang amo upang mabuntis. At pagkatapos nitong matagumpay na magdalang tao, humingi ito ng malaking halaga ng alimony sa mayamang amo. Dahil sa takot na baka ma-misunderstand na naman siya ni Knivs, ay natatarantang tumayo sila Lain at humarap dito. Hindi ko alam kung ilang beses na may nangyari sa atin kaya binibilang ko di. Nininerbyos na pag-amin niya. Nang marinig iyon ay otomatikong sumama ang mukha ni Knivs at saka matiim na tinitigan ang babae. Why don't you just ask me? Ang akala ko ay nanakawin mo yan at ibibenta, puno ng sarkastikong wika ni Knivs. Uminit ang buong mukha nila Lain. Paano naman niya tatanungin ang nakakahiyang bagay na yon? Madilim ang anyong tinitigan siya ni Knivs bago nagsalita, "Don't worry, I won't take advantage of you." 5 beses kagabi, anang lalaki sa malamig na tono. Pero natigilan sila Lain nang marinig ito. Bakit mayroong pero? Dahil sinagot-sagot mo ako ng 10 beses last night, may utang ka pang 5 sa akin dahil ibinawas ko na ang 5 pa. So don't forget to record that. Natulala sila Lain sa mga narinig. Halos hindi na nga siya makakilos kagabi dahil hinang-hina siya. Paano pa siya nagkaroon ng utang sa lalaki ng 5 beses? Nang makita naman ni Knivs ang pagkagulat sa mukha nila Lain, ay lihim siyang napangiti. Umangat ang gilid ng kanyang labi at nagsalita, "Where's your notebook? Ilabas mo. Gusto kong makita na isinulat mo," utos pa niya. Mangiyak-ngiyak naman sila Lain na kinuha ang kanyang notebook at sinulat ang sinabi nito. Naninikip ang kanyang dibdib nang maisip na kailan ba matatapos ang paghihirap niya sa piling ni Knivs Dawson. Nang makita ni Knivs ang frustration sa mukha nila Lain, ay lihim siyang napangiti. He will not allow her to just leave him after using him. He will not let the woman get away from him easily. He can pamper her, pero iyon ay kung magiging masunurin ito sa kanya. Gayunpaman, dahil napasaya naman siya nito, sa oras na maghiwalay sila ay bibigyan niya ito ng pera na sasapat hanggang sa pagtanda nito. Bakit ba kasi hindi ka nalang sumunod sa gusto ko? Pinaiiral mo ang katigasan ng ulo mo, sarkastikong saad ni Knivs sa nakayukong babae. Hindi pa ba sapat ang ginagawa kong pagsunod sa'yo? Naiiyak na tanong nila Lain. Nalaman niyang maging successful ang operation ni Lola Mathilde at mapapawalang bisa na rin ang kasal nila sa mga susunod na araw. Iyon kasi ang usapan nila ni Knivs, na sa oras na tapos na ang operasyon ng matanda ay saka sila maghihiwalay.
Subalit paano naman ang kasunduan nila ng lalaki? Ayaw niyang maging kabit sa oras na magkaroon ito ng stable relationship. Kaya ano ang gagawin niya para hindi mangyari ang bangungot na yon? You can be better. Anik Knives maya-maya sa kaumangat ang gilid ng labi. From now on, just be like you did last night. Please me, satisfy me, at hinding-hindi ako makikipag-sex sa ibang babae. Nakuyom naman nilalain ang mga kamao. Ang sinasabi lang ng lalaki ay hindi ito makikipagtalik sa ibang babae, pero patuloy pa rin ito sa pakikipag-blind date. Ano naman ang pinagkaiba niyon? Hindi na sumagot si Lalain at basta na lang tumalikod sa lalaki. Naiwan naman si Knives na may pagkaaliw sa mga mata habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Mistulan itong kuting na basta na lang inabandona ng amo. Mukha itong miserable at kaawa-awa. Gusto niya lang itong tuksuhin kaya hindi niya sasabihin sa babae ang totoong nangyari sa blind date na pinuntahan niya. Kasalanan nito, masyadong matigas ang ulo nito at ginalit siya kagabi. To be honest, hindi siya interesado na makipag-blind date sa ngayon. The little kitten he's taking care of now is too mischievous and always wants to run away from him, so he doesn't have the energy to deal on others. Pero napakamot rin si Knives sa kanyang ulo nang maalala ang nakakaawang itsura ng babae kanina. It doesn't matter, he will tell her later that he has no intention of going on blind date so she doesn't have to worry about her becoming mistress, and he won't have sex with another woman either. Sumilay ang hindi maipaliwanag ng ngiti sa mga labi ni Knives, saka ito tumalikod na at pumasok sa sariling kumpanya na maganda ang mood. Nang makarating sa kumpanya si Lalain ay naging busy siya sa trabaho. Sa dami ng kanyang ginagawa, hindi niya mamamalayan na lunch break na kung hindi siya niyaya ni Ali para kumain. Nang makita ni Lalain si Amy Aya na iisa ng mga sandaling iyon ay tinabihan ni Lalain ang babae. Magdamag siyang nag-isip kagabi kung sasabihin ba kay Amy Aya ang totoo. Alam niyang maaaring hindi maniwala sa sasabihin niya si Aya, pero hindi maatim ng kanyang konsensya na hayaan lang sa kamay ni Benjamin ang kanilang mabait na team leader. Hello, Yunat Aya. Pwedeng makitabi, bungad ni Lalain sa babae na kasalukuyang matamis ang pagkakangiti habang may hawak na cellphone. Oh, ikaw pala, Lalain. Lika, maupo ka. Ani Amy Aya sa kaibinaba ang hawak na cellphone. Where's Ali? Bakit ikaw lang mag-isa? Usisa pa nito nang makitang wala ang kapwa niya intern na si Ali. May pinuntahan lang po, Yun Aya, sagot naman ni Lalain na kinakabahan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pakay. I see, tumatango-tangong saad naman ni Amy Aya. Wait, I have a question, do you and Eva boyfriend know each other? Because you went to the same university and then you talked last time, right? Nakangiting usisa ng babae. Dahil si Aya na nga ang nag-usisa ng bagay na iyon, kaya naglakas loob na siyang magsalita. Actually, Yun Aya, tama kayo. Magkakilala nga kami ng boyfriend mo, panimula ni Lalain. Really? What coincidence, namimilog ang mga mata na bulalas ni Aya. Gaano katagal na kayong magkakilala? Ano kasi di? Hindi malaman ni Lalain kung paano sisimulan ang sasabihin na kaagad namang nahalata ni Aya. Bakit may problema ba, Lalain? Kunot noong tanong ni Aya. Ramdam niyang may gustong sabihin sa kanya ang babae. Come on, tell me. Tungkol ba to sa boyfriend ko? Lumunok muna ng laway ni Lalain bago sininulang magkwento kung paano sila nagkakilala ni Benjamin at kung anong kahayupan ang ginawa nito sa kanya. Matapos niyang ikwento ang lahat, buong akala ni Lalain ay sasabihin ni Aya na makikipaghiwalay na ito sa lalaki pero nagulat siya nang hindi ito naniwala. Lalain, I love Benjamin so much and I like you too. But it's not right to insult him in front of me. I'll be honest with you, okay? Benjamin already told me about this and according to him, you misinterpreted him, Pero din Aya, hindi yon misinterpret lang, please. Lalain kung tapos ka ng kumain, makakaalis ka na, putol pa ni Aya na masama ang mukha. In Aya's eyes, Lalain said that because she wanted to steal her boyfriend, something she would not allow to happen. Samantala, inaasahan naman ni Lalain na mangyayari iyon. Alam niyang nalinlang na ni Benjamin si Aya at babalik ta rin siya. Wala siyang magagawa kung ayaw siyang paniwalaan nito.
Ang importante ay nasabi niya ang totoo kay Inmit Aya. Matapos ang pag-uusap na iyon ay hindi na sila muling nagkibuan pa ni Aya hanggang sa matapos ang oras ng trabaho. Habang nasa locker at nag-aayos ng mga gamit, isang tawag ang natanggap niya. Nang tingnan niya kung sino iyon, kumabog sa saya ang kanyang dibdib nang makitang si Lola Mathilde iyon. Katatapos lang ng operasyon nito at ayon sa nalaman niya ay nasa mansyon ito at nagpapagaling. Gustuhin man niya itong puntahan para kumustahin, hindi niya magawa dahil pinagbawalan siya ni Neves na lumapit kay Lola Mathilde. "Hello po, Lola Mathilde," masiglang sagot niya sa kabilang linya. "Hello, Hija. Pwede bang puntahan mo ako ngayon pag uwi mo galing trabaho?" Anang matanda na bakas ang pananamlay ng tinig. Nang marinig iyon ay kaagad na nag-aalala sila Lain para sa kalagayan ng matanda. Bakit po Lola, masama po bang pakiramdam mo?" "Hindi naman Hija, nami-miss lang kita. Matanda na ako at hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang itatagal ko sa mundo." "Wag naman po kayong magsalita ng ganyan, Lola. Matagal pa po kayong mabubuhay sa mundo dahil napakabait po ninyo," sinserong wika nila Lain sa matanda. Itinuturing na niya itong tunay na lola simula pa noong mamatay ang kanyang tunay na lola. Napakabait nito sa kanya at kahit kailan ay hindi siya pinakitaan ng masama. "Basta magpunta ka Hija, hihintayin kita." Matapos ng tawag na iyon ay nagdesisyon sila Lain na pagbigyan ang kahilingan ng matanda. Nang tawagan niya si Neves para sana magpaalam ay hindi ito sumagot kaya naman tumuloy siya kahit pa hindi nito alam. Bahala na kung magalit si Neves sa kanya, tutal ay malapit na rin naman mapawalang bisa ang kanilang kasal at baka hindi na niya makita pa si Lola Mathilde. Nang makarating ng mansyon ay kaagad sinalubong sila Lain ng mayordoma na si Nanay Delia. Sinamahan siya ng matanda papunta sa kwarto kung nasaan nagpapahinga sa Lola Mathilde. Nang makapasok sa kwarto ay nakita nila Lain ang matanda na nakaratay sa malaking kama. Ang dating mula nitong pisngi ay naging maputla, gayon din ang katawan nito na sumobra ang pagkapayat. Patakbong lumapit sila Lain sa matanda na nagising noong pumasok siya. Masuyo itong nakangiti at bakas sa mukha ang saya nang makita sila Lain. Ginagap nila Lain ang payat na kamay ng matanda at naiiyak na pinagmasdan ito. "Kumusta ka, Lola? May masakit ba sayo?" Nag-aalalang tanong nila Lain na pumiyok pa dahil sa pagpipigil ng iyak. "Ikaw talagang bata ka, okay lang si Lola. Huwag kang umiyak dahil pumapangit ang maganda mong mukha, Hija." Nagbibiro tugon naman ng matanda habang marahang hinahaplos ang kamay niyang nakahawak dito. Hindi natuloy na pigilan pa nila Lain ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa sinabi ni Lola Mathilde. Magpalakas ka, Lola. Sasamahan kitang mamasyal kapag magaling ka na," umiiyak na saad nila Lain. "Talaga, Hija? Pangako yan ha," sagot naman ng matanda na bakas ang sigla sa tinig. "Oo po, pangako po," sagot nila Lain sabay punas ng luha sa mga mata. "Saka hindi pa ako pwedeng mamatay, Hija. A-attend pa ako ng binyag ng magiging anak niyo ni Neves sa future di." Dagdag pa ni Lola Mathilde. Wala sa sariling napayuko sila Lain at napakagatlabi dahil sa narinig mula kay Lola Mathilde. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung malalaman lang ng matanda na naghihintay na lang siya na maiproseso ang annulment, ay tiyak na malulungkot ito at baka magalit pa sa kanya. Isa pa'y gusto rin sana niyang sabihin kay Neves na gusto pa rin niyang dalawin si Lola Mathilde kahit tapos na ang kanilang relasyon, pero dahil masama ang ugali ng lalaking iyon kaya alam niyang hindi siya papayagan nito. Sandali ring nagtagal sila Lain kasama ni Lola Mathilde. Marami silang napag-usapan tungkol sa kung ano-anong bagay. Hanggang sa pumasok sa kwarto ang personal nurse ni Lola Mathilde na si Miss Carol. Nalalain, kailangan ng uminom ng gamot at magpahinga ni Madam Mathilde. Bawal siyang mapagod, mahinang tura ni Miss Carol. "Ikaw naman Carol, minsan na nga lang magpunta ang apo ko rito, pagbabawalan mo pa ako." "Isa pa, hindi pa naman ako pagod at inaantok," reklamo naman ni Lola Mathilde. Tumingin naman ng makahulugan si Miss Carol kay Lain na nakuha niya kaagad ang ibig sabihin. Masuyong hinalikan nila Lain ang noo ng matanda at saka matamis ng ngumiti. "Huwag pong matigas ang ulo niyo, Lola. Kailangan niyo pong magpagaling dahil mamamasyal pa tayo, di ba?" "Naku! Ikaw talaga Hija, hindi pa naman ako pagod." Muling pagtutol pa ng matanda. "Magkikita pa naman tayo, Lola. Huwag malungkot.
Promise, dadalaw ako sa inyo kapag mailibre akong oras, pang-aalo pa nila Lain. O sige na nga, sa wakas ay saad ni Lola Mathilde. Basta mag-iingat ka pa uwi ha? At saka kapag may ginawang hindi maganda ang suwail kong apo, isumbong mo agad sa akin. Nasamid sila Lain sa sinabi ng matanda. Kung pwede lang talaga niyang isumbong ang lalaking iyon ay ginawa na niya. Oo po, Lola. Huwag po kayong mag-alala at magpahinga na po kayo. Babalik na lang po ako rito para dalawin kayo. Matapos nito ay lumabas na rin sila Lain sa kwarto ng matanda, subalit nang papababa na sana siya ng hagdan, isang pamilyar na babae ang nakasalubong niya. Samantala, halos lumuwa naman ang mga mata ni Olivia nang makita na naroon sa mansyon sila Lain Aragon, ang babaeng sumira ng kanyang engagement sa ex-boyfriend niyang si Benjamin. "Well, why are you here, bitch?" Nanlilisik ang mga matang tanong nito. Olivia Dawson belongs to the second branch of the Dawson family and has her own house. Every time she visits Lola Mathilde, she's always been scolded, so as time goes by, she rarely visits the mansion. And the reason why she was there in the mansion was because Lola Mathilde underwent surgery and she had to show her face. Nandito ako para makita si Lola Mathilde, maikling sagot nila Lain. Wala siyang balak makipagtalo sa babaeng kaharap. Alam ng buong Dawson family na ipinakasal ni Lola Mathilde ang kanyang apo na si Knives sa isang hindi kilalang babae. Subalit hindi kilala ng mga ito ang tunay na pagkakakilanlan nila Lain. At sa tiwing na pag-usapan siya ng mga ito ay puro panghahamak at pang-aalipusta ang sinasabi ng mga ito. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi sinabi nila Lain kay Olivia ang tungkol doon dahil alam niyang pagtatawanan lang siya nito at sasabihang nananaginip ng gising. And what right do you have to visit a grandmother? Hindi makapaniwalang tanong ni Olivia sa babaeng kaharap na parabang isang malaking joke ang sinabi nito. Kuya Knives just picked you up from somewhere, so what right do you have to come here? Ang kapal naman ng apog mo, natatawa pero naiinsultong wika ni Olivia. She has seen his Kuya Knives doing intimate things in his office with this woman, but until now she still doesn't know what her identity is. Maybe her cousin himself doesn't want to let others know who this girl is. Kumuyom naman ang kamao nila Lain nang marinig ang pang-iinsultong iyon sa bibig ng kaharap. You bitch! It's your fault that Benjamin and if didn't get engaged, sigaw pa ni Olivia. Every time na naaalala niya na cancel kanilang engagement ay kumukulo ang kanyang dugo sa babaeng kaharap. Hindi pa nakontento si Olivia ay sinunggaban nito sila Lain at itinulak sa hagdan. Nanlaki ang mga mata nila Lain at hindi na magawa pang bawiin ang katawan sa tangkang pagkakahulog nang bigla siyang saluhin ni Nanay Delia. Diyos ko, Yunath Lain. Bakit hindi ka nag-iingat? Bulalas ni Nanay Delia habang hawak ng mahinang braso nila Lain. Halos mabingi naman sila Lain sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ang akala niya ang tuluyan na siyang mahuhulog na mataas na hagdan na iyon. Laking pasalamat niya at biglang sumulpot si Nanay Delia at nasalo siya. Ayos ka lang ba, Yumela Lain? May masakit ba sa'yo? Nag-aalang tanong pa ni Nanay Delia nang tulungan siyang tumayo ng maayos. O wala naman po, Nanay Delia. Maraming salamat po at dumating kayo, pasasalamat nila Lain na bahagyang namumukha ang mukha. Wait, Manang Delia. What did you call her? Miss Lalaine? Are you crazy, old hag? Sino ba ang babaeng iyan? Bakit parang napakataas naman ang tingin mo sa kanya? Singhal ni Olivia sa matandang mayordoma. Kumunot naman ang noo ni Nanay Delia sa babae. Abay, hindi mo ba alam, Net Olivia? Siya ang asawa ni Young Master Knives. Siya ang lehitimong young lady ng Dawson family. Hindi mo dapat siya tinatawag ng ganyan dahil sister-in-law mo siya, Net Olivia. Natigilan si Olivia dahil sa narinig at ilang segundo pa ang nagdaan bago siya nakapagsalita. Oh what? She's the bitch that Kuya Knives married. Hindi makapaniwalang bulalas ni Olivia habang nakatingin kay Lain. What? She's the bitch that Kuya Knives married. Enmet Olivia, itigil mo na ang pagtawag kay Lain ng ganyan. Baka marinig ka ng iyong lola, siguradong magagalit siya sa'yo. Kailangan mo ring maging maingat sa bawat sasabihin mo at ikikilos mo kapag nariyan si Young Master kung ayaw mong magalit siya sa iyo. Sinubukan ni Nanay Delia na pakalmahin si Olivia pero hindi pa rin tumigil ang babae.
Sa natuklasan ay tila mas lalo itong nagalit kaya palihim na lang na umiling, iling si Nanay Delia sa kamalditahan ng babae. En nalalain, maiwan ko muna kayo dahil ipaghahanda ko pa ng foot bath si Madam Mathilde, pagpapaalam ni Nanay Delia. Sige po, Nanay Delia. Naunahin na po muna ninyo ang dapat niyong gawin, nakangiting namang tugon nila Lain. Nang makaalis ang matanda ay muling bumanat ng patutsada si Olivia. Bitch! Everyone here knows you planned this marriage. Di ka gusto ni Kuya Neves. Pinaglalaruan lang niya kaya wag kang magpakampante. You're just a lowly girl picked up off the street. Nagpanting ang tenga nila Lain sa mga pang-iinsultong iyon ni Olivia. Ayaw na sana niyang patulan pa ang pinsan ni Neves, pero hindi niya mapapalampas ang pang-iinsulto nito, lalo pat wala naman siyang atraso sa babae. At Olivia, wala bang nagturo sa'yo na mag-toothbrush bago lumabas? Tanong nila Lain sa kaharap. What did you say, bitch? Nanlilisik na mga matang tanong ni Olivia. Sa galit ni Olivia ay mabilis niyang sinugod sila Lain para sampalin pero isang malakas at malutong na tunog ang nagpahinto sa kanya. You hit me? Hindi makapaniwalang tanong ni Olivia habang sapu-sapo ang pisngi na malakas na sinampal nila Lain. Inunahan na siyang sampalin ng babaeng kaharap. Sinampal kita, sagot nila Lain sa malamig na ekspresyon. Hindi na tinag sa ipinapakitang galit ng kaharap. How dare you to slap me, bitch? Muling tanong ni Olivia na mangyak, niyak habang nanlilisik ang mga mata. Sinampal kita dahil yan ang bagay sayo, muling sagot nila Lain, sino ang nagbigay sayo ng karapatan para manakit ng iba? You want a fight? Fine, sigaw ni Olivia sa kawalang sabi-sabing sinugod sila Lain at hinila ang kanyang buhok. At dahil ayaw namang magpatalo nila Lain sa babae ay gumanti rin siya. Hinila rin niya ang buhok nito at pangbuno ang dalawa na parabang mga pusa. Hanggang ang isang malakas na alarm ang nagpatigil kay Lain. Alam niyang ang tunog na iyon ay nanggagaling sa kwarto ni Lola Mathilde. Kaagad umahon ang matinding kaba sa dibdib ni Lain, saka mabilis na binitiwan ang buhok ni Olivia. Olivia, bitiwan mo ako. Nasa panganib si Lola Mathilde, natatarantang sigaw ni Lain habang hila ang sariling buhok. Pero sa halip na makinig ay sinamantala ni Olivia ang pagkakataong iyon. Gamit ang dalawang kamay at malakas niyang hinila ang buhok ni Lain. You bitch! Hindi kita bibitawan, galit na sigaw ni Olivia. Aray, muling sigaw ni Lain dahil halos matanggal na ang kanyang anit dahil sa pagkakahila ni Olivia sa kanyang buhok. Pero hindi na inintindi pa ni Lain ang sakit na nararamdaman, sa halip buong lakas niyang hinila ang kanyang buhok upang mabitiwan iyon ni Olivia. Nang mabitiwan iyon ng babae ay halos liparin ni Lain ang kwarto ni Lola Mathilde. Sa malaking kama, naabutan ni Lain na nagkukulay asul ang mukha ng matanda at nakalaylay ang mga paa at binti sa sahig. Kaagad na dinaluhan ni Lain si Lola Mathilde at naiiyak na niyakap ito. Lola! Lola! Ano nang nangyayari sa'yo? Ilang sandali pa ay sumulpot din sa likuran ni Lain si Nanay Delia na tila hindi malaman ang gagawin. Naiiyak itong napaupo sa sahig at parabang hina dahil sa nasaksihan. Lola Mathilde, ano po ang nagyayari sa inyo? Muling tanong ni Lain. Unconscious na si Lola Mathilde ng mga sandaling iyon pero nagawa pa rin ni Lola Mathilde na iangat ang kamay at ituro ang ubas na nakalagay sa babasaging plato na nakalagay sa bedside table. Nabulunan si Lola Mathilde, Nanay Delia, bulalas ni Lain nang bumaling sa matandang nakayupyop sa sahig. Nay Delia, tawagin po ninyo ang doktor ni Lola at pakisabi na iakyat ang stretcher. Pakihanda na rin kamo ang ambulans, dadalhin natin si Lola sa ospital. Mayroong naka-standby na medical team sa mansyon dahil ka-opera lang ng matanda. In case na may nangyari kay Lola Mathilde ay kailangan itong dalhin sa hospital ay mabilis itong matutugunan. Bagaman nanghihina ang tuhod ni Nanay Delia ay pinilit nitong tumayo at saka nanginginig ang katawan na lumabas ng kwarto. Nanginginig man ang buong katawan dahil sa takot at kaba ay sinunod nito ang utos ni Lain. Samantala, nakabuo naman ng pasya si Lain. Inalalayan niyang bumangon ang matanda ng dahan-dahan, pagkatapos ay sumampa siya sa kama at nagpunta sa likuran nito at niyakap. Gamit ang kanyang dalawang kamay, inilagay niya ang isa sa gitna ng dibdib nito at ang isa ay sa sikmura. Kinontro ni Lain ang kanyang lakas at idiniin ang mga palad upang maitulak ang bagay na bumabara sa lalamunan ng matanda.
Ilang beses na ginawa iyon ni Lalain, nang sa wakas ay isang bagay ang tumalsik mula sa bibig ni Lola Mathilde, dahilan upang umubo-ubo nito. Lola, kumusta po kayo? Umiiyak na tanong ni Lalain sa matanda na noon ay nakakahinga na subalit hinang-hina. Bagaman hindi pa tuluyang nagbabalik sa tamang wisyo si Lola Mathilde, ay marahan naman niyang idinilat ang mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ni Lalain na umiiyak. Lalain, niligtas mo ako, bago pa tuluyang matapos ni Lola Mathilde ang sasabihin nito ay nawalan ito ng malay. Lola Mathilde, gumising ka. Lola, nahihintakutang sigaw ni Lalain habang karga sa kanyang braso ang matandang walang malay tao. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Lola Mathilde, ay isang matangkad na lalaki ang padaskol na pumasok sa loob at dinaluhan si Lola Mathilde. At bago pa makapag-react si Lalain, ay malakas siyang itinulak ng lalaki na naging dahilan para tumaba ang likod niya sa kanto ng kahoy na mesa. Sa lakas ng pagkakabangga niya ay namilipit siya sa labis na sakit at tumulo ang kanyang mga luha. Samantala, sumunod naman si Olivia sa kwarto ni Lola Mathilde at ganun na lang ang ngisi niya nang makita ang pagkakatulak kay Lalain. Isip-isip niya, tama lang itong kabayaran dahil sinampal siya nito kanina ng ubod lakas. Kuya Neves, I'm sure she did something to Lola Mathilde that made her faint, sigaw ni Olivia at dinuro si Lalain. How dare you to hurt our grandma? Matapos suriin ni Neves ang kalagayan ng kanyang lola, ay nilingon nito si Lalain na may matalas na tingin. Sa tingin pa lang nito ay tila ba sinasabi nitong siya, ang may kagagawan yon kay Lola Mathilde. Lalain, who gave you the right to come here? Malamig na tanong nito. Natigilan naman si Lalain dahil sa sinabing iyon ng lalaki at nasasaktan siya sa mga tingin na ipinupukol sa kanya nito ng mga sandaling iyon. Narinig naman iyon ni Olivia. She thinks that her cousin doesn't want that bitch coming to the mansion, that's why she went there secretly. I think Kuya Knives, she came here with bad intentions. Poor grandma. I'm sure this bitch did something to make Lola Mathilde lose consciousness. Olivia added fuel to the fire that was slowly igniting between Knives and Lalain. I think Kuya Knives, she came here with bad intentions. Poor grandma. I'm sure this bitch did something to make Grandma Mathilde lose consciousness. Nagpanggap pa si Olivia na kunwari ay naiiyak at muling nagsalita. You should teach her a lesson, Kuya Knives. Don't let him get out of here unpunished, muling susol ni Olivia sa kanyang pinsan. Humarap si Lalain kay Olivia ng buong tapang at saka dinipensahan ang sarili sa paninira nito. Wala akong ginagawa kay Lola Mathilde. Tinulungan ko lang siya, that's enough, putol ni Knives sa sinasabi ni Lalain. Tinitigan siya ni Knives na parang bang nakapatay siya ng tao. Kapag may nangyaring masama kay Lola Mathilde, mananagot ka sa akin, mariing banta pa ni Knives. Maya-maya ay dumating na ang family doctor at nurse na may dalang stretcher. Marahang binuhat ng mga ito ang walang malay na matanda upang ilipat. Samantala, kasunod naman ng doktor si Nanay Delia na siyang nakasaksi sa lahat. Baka sa mukha ng matanda na nahintakutan ito kay Knives ng mga sandaling iyon, at inisip niyang kaya nagagalit ang lalaki ay dahil sa nangyari kay Lola Mathilde. Walang kaalam-alam si Nanay Delia na si Lalain ang sinisisi ng mga ito at itinuturing na may kasalanan. Sa matinding kaba at pagkataranta ay tuluyan nang nakalimutan ni Nanay Delia ang tungkol kay Lalain, at sa halip ay sumunod na ito sa mga doktor palabas sa kwarto. Gayon din ang ginawa ni Knives, tumalikod na rin ito para sumama sa pagdala kay Lola Mathilde sa hospital. Subalit kahit masakit ang likod dahil sa pagkakatama sa matigas na bagay, pinilit ni Lalain na tumayo, lumapit sa lalaki at hinawakan ito sa pulsuhan upang magpaliwanag. Mr. Dawson, wala akong ginagawa kay Lola Mathilde. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nyo, hindi na natapos pa ni Lalain ang pagpapaliwanag dahil malakas na iwinasiwas ni Knives ang braso, dahilan para mabitiwan iyon ni Lalain at natumba siya. Sa pagkabigla ay naitukod ni Lalain ang kanyang palad sa sahig at hiyang-hiya. Pinagsisisihan kong pinapasok kita sa buhay ko, walang emosyong tura ni Knives, habang nakatitig kay Lalain sa blangkong ekspresyon, you really don't deserve it. Natulala naman si Lalain sa narinig na binitiwang salita ni Knives. Isa-isang pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi at pakiramdam niya ay may maliliit na mga karayom na unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Hindi naman mapigilan ni Knives ang makaramdam ng puot para kay Lalain dahil sa nangyari sa kanyang lola.
Hindi pa siya nagalit ng husto sa isang babae, ito pa lang ang una. Mukhang tinotoo talaga ng babae ang banta nito noong nakaraang gabi na magsusumbong ito kay Lola Mathilde. She knows that his grandmother just recovered from heart surgery, so she can't be too happy, too sad, or too angry because she might have a heart attack. Can't this girl wait to throw herself into another man's arms? Can't she wait for his grandmother to fully recover before she does what she wants? Bago tuluyang talikuran sila Lain, ay buong disgusto na pinagmasdan ni Nieves ang babae. Bago malamig nagsalita, lumayas ka rito. Pinunasan nila Lain ang mga luha na kanina pa naglalanda sa kanyang maputlang pisngi. Ipagtanggol man niya ang sarili, sa mga mata ni Nieves ay isa siyang masamang babae. Matapos niyon ay tuluyan ng tumalikod si Nieves at lumabas ng kwarto, samantalang si Olivia naman ay nagpaiwan pa at hindi tinigilan sila Lain. Nakita mo ba kung gano'n ka kinamumuhian ni Kuya Nieves? You're just glitch trying to cling to get to the top. Wake up, bitch! Wala ka sa fairy tale. Hindi ka Disney princess. Tumiimbagang sila Lain sa iinsultong iyon ng kaharap pero hindi niya magawang lumaban. Magulo ang kanyang isip dahil nag-aalala siya kay Lola Mathilde at iniisip niya kung paano magpapaliwanag kay Nieves na hindi niya plinano ang pagpunta roon. Humanda ka. Di palalampasin ni Kuya Nieves ang ginawa mo kay Granny. You'll see. Mata mo lang ang walang latay. Wala akong ginagawa kay Lola Mathilde. At bakit ko naman siya ipapahamak, sagot nila Lain sa katumayo ng maayos kahit masakit ang kanyang katawan. Shut up. Huwag ka nang magpaliwanag, pambabara pa sa kanya ni Olivia at saka kinuha ang cellphone sa suot na pantalon at may tinawagan. Ilabas niya na ang babaeng ito, magmadali kayo, anang babae sa kabilang linya. Ilang sandali pa, dumating na ang mga security guard ng mansyon, subalit aalinlangan ang mga ito nang makitang sila Lain iyon. Alam kasi ng mga tauhan sa mansyon na gustong-gusto ni Madam Mathilde ang babae. Natlalaindi. Anang Mang Nestor na bakas ang pag-aalinlangan sa mukha. Ito ang head security guard ng mansyon. Marahang tumango sila Lain sa mga ito. Okay lang, Mang Nestor. Lalabas na ako mag-isa, nila Lain sa kapinagpagan ang suot. Olivia's smile was ear to ear when she saw poor Lalaine leaving the mansion. After that, umuwi na rin siya dahil kailangan niyang mag-beauty rest, saka na lang siya pupunta sa hospital para i-check ang kalagayan ng matanda. Alam naman niyang hindi pa mamamatay ang matanda dahil masamang damo ito. Nang makalabas naman sila Lain ng mansyon ay madilim na. At dahil nasa isang executive village ang mansyon ng mga Dawson, kaya walang taxi o tricycle ang maaaring pumasok doon. Walang pagpipilian sila Lain, kundi maglakad sa madilim na kalsada. Nag-shutdown na rin ang kanyang cellphone, kaya hindi siya makahingi ng tulong kay Elijah. Nanlulumong binagtas nila Lain ang kahabaan ng village, hanggang sa isang kotse na may nakasisilaw na liwanag ang rumaragasang dumaan. Sa bilis nito ay hindi kaagad na iwasan nila Lain ang papalapit na sasakyan na tila yata tinutumbok ang direksyon niya. Sa takot at matinding kaba ay tinakasan ng malay sila Lain at bumulagta ito sa kalsada. Samantala isang nakabibinging pag-ingit ng gulong ang maulinigan sa buong village. Isang black Bugatti Chiron ang huminto kalahating metro ang layo mula sa nakahandusay sa dalaga. Si Knox Evans, isa sa mga kaibigan ni Nieves na masama ang mukha na bumama mula sa mamahaling sasakyan. Nilapitan nito ang nakahandusay na babae at ginalaw-galaw gamit ang paa. Hey! Get up! Stop pretending! Alam ko na ang ganyang modus ninyo. Kunwari magpapabangga para makahingi ng pera. I'll sue you if you don't get up there. His car has dashcam and it can be evidence. Hindi na naituloy pa ni Knox ang sana isasabihin nang biglang mahawi ang buhok ng babae na tumatakip sa mukha nito. At ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Knox nang makita kung sino ito. Putya shit, bulalas niya sa kakaagad na binuhat ang babae at isinakay sa kanyang kotse. Sa hospital. Nagising sila Lain at kaagad na bumungad sa kanya ang isang puting kisam. Ikinurap-kurap niya ang mga nanlalabong mga mata nang may maramdamang kung ano sa kanyang kamay. Nang iangat niya ito ay nakita niyang nakabalot ito ng benda. Hey, little girl. Gising ka na ba? Isang sarkastikong tinig ang narinig nila Lain na nagmumula sa kanyang paanan.
Nang tingnan niya kung sino ito, isang gwapong lalaki na nakasuot ng blue long sleeve polo at black slacks ang nakita niya. Pinagmasdan nila Lain ang lalaki. Parang pamilyar sa kanya ito pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita o nakilala. Kiethe. What's with that face? Don't you remember me? Kiethe. What's with that face? Don't you remember me? Nakataas ang mga kilay na tanong ni Knox. Diba, in-add mo ko sa friends book, pagbibiro pa niya. Sandaling nag-isip sila Lain, at nang marinig ang sinabi ng lalaki ay kaagad niyang naalala na kaibigan nga pala ito ni Knaves. Don't you remember Kaiva you're here? Maya-maya itanong pa ni Knox sa dalaga. Kumunot ang noo nila Lain at may bahid ng pagtataka sa inosenteng mukha. Ang alam ko lang may paparating na sasakyan tapos di ko na alam ang nangyari, sagot nila Lain sa kaharap. Pinagkrus naman ni Knaves ang braso sa dibdib sa kangumisi. Tumalon ka lang naman noon ang nakita mong paparating yung kotse ko. Buti na lang nakapreno ako kaagad, kundi baka pinaglalamayan ka na ngayon. Nakagat nila Lain ang pang-ibabang labi. Kung ganoon, ang lalaking ito pala ang may-ari ng sasakyan na iyon na mabilis magpatakbo. At ito rin mismo ang nagtakbo sa kanya sa hospital. Ganon ba? Salamat ni. Nahihiyang pasasalamat nila Lain. No, don't thank me yet, awat ni Knox sa dalaga. Little girl, nang una kinuha mo ang friends book account ko. At ngayon naman, sinadya mong magpabangga sa kotse ko. Admit it, do you like me? Tanong ni Knox na puno ng confidence sa sarili. Natigilan naman sila Lain sa narinig. Sino namang matino ang sasadyaing magpabangga? At ano raw? May gusto siya rito. Sorry sa nangyari, pero nagkakamali ka yata ng pagkakaintindi, mister. Babayaran ko na lang ang ginastos mo rito sa hospital, sagot nila Lain sa seryosong anyo. Mabilis namang umiling-iling si Knox. No, you don't have to pay back the hospital expenses. I-treat mo na lang ako ng dinner since parehas tayong hindi pa kumakain, mister. Nakalimutan nila Lain ang pangalan nito, kaya hindi niya madugtungan ang sinasabi. Just call me Knox, singit naman ng binata na may pilyong ngiti sa labi. Mr. Knox, wala akong pera para ilibre ka pa sa mamahaling restaurant, kaya pakiusap, itatransfer ko na lang ang kabayaran para sa pagpapa-ospital ko, giit nila Lain. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang gustong mangyari ng kaharap. Sa sinabing iyon nila Lain ay hindi mapigilang matawa ni Knox. Masyadong honest ang babae, bagay na inaasahan na niya mula rito. Kiethe, are you serious? Binibigyan na nga kita ng chance para makasama akong kumain. Ayaw mo pa, hindi makapaniwalang tanong ni Knox bagaman nakangiti. Pero hindi ko gustong makasama ka kumain, pangdidiretsa nila Laanim da kaharap. Wala siyang interes sa mga anak, mayamang tulad nito. Sa halip na mainis ay ngumiti naman si Knox. Nasa mood siya para sabayan kung anumang drama ang ginagawa nito. Come on! Nagpapakipot ka ba? Tanong niya. Ayaw nang makipagtalo pa nila Lain sa lalaki dahil pakiramdam niya ay drained na drained siya sa dami ng mga nangyari sa kanya ng araw na iyon, kaya naman hinayaan na lang niya ito sa kung anumang gusto nitong isipin. Maraming salamat ulit sa pagdala sa akin sa hospital, Mr. Knox. Maiwan muna kita. Magwi-withdraw ako ng pangbayad sa'yo, nila Lain saka kumalis at bumaba ng kama. Nagtuloy-tuloy siya ng labas at hindi na pinansin pa ang lalaki sa pagtawag nito. Hey! Wait, pagtawag naman nila Lain pero nagmistulang bingi ang babae kaya naman wala siyang nagawa kundi sundan ito. Huminto sila Lain sa isang ATM machine sa lobby ng hospital para mag-withdraw ng pera. Ang maliit niyang mukha ay maputla at mukhang may sakit, subalit kahit ganoon ay napakaganda pa rin ito. Pakiramdam ni Knox ay bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang dalaga. Kaya naman hindi niya napigilan ang sarili na kunin at cellphone at patago itong kunan ng picture. Hindi pa siya nakontento, hinanap pa niya ang pangalan ni Knaves sa kanyang contacts at ipinadala iyon sabay sabing, Bro, this little girl is very pretty. I like her. Liligawan ko siya, anya sa message. Knives Dawson is the one that Knox is afraid of, even though he's his friend, because he has a behavior that he doesn't understand. He often doesn't speak, but when his sharp eyes look at you, your knees will tremble with fear. Bagay na bagay nga rito ang pangalang Knaves dahil wala itong kasing talas kung tumitig. Isa pa,
Kaya siya nagpaalam kay Knives dahil noong huli ay inutusan siya nitong i-delete ang friend's book account ng dalaga sa kanyang cellphone dahil ayaw daw nitong iharas niya ang empleyado nito. That's why he gave him a heads up in advance. Nang maka-withdraw, inilahad nila Lain ang hawak na pera sa harap ng lalaki. Mr. Knox, maraming salamat ulit sa pagtulong mo, magalang na wika nila Lain sa kabahagyang ngumiti. Natulala naman si Knox sa magandang ngiti na iyon ng dalaga. Ang tipo talaga niya pagdating sa mga babae ay magaganda at sexy, kaya di niya inakalang ang tulad nitong mistulang bulaklak na papasibol pa lang ay may special charm para sa kanya. Kaya hayon at para siyang tanga na mabilis ang tibok ng puso. Nang hindi magsalita ang kaharap na lalaki at nakatingin lang sa kanya, walang choice sila Lain, kundi ilagay mismo sa palad nito ang perang kabayaran. Pagkatapos ay basta na lang siyang tumalikod at tinungo ang elevator. Tila naman doon lang natauhan si Knox, hinabol niya sila Lain na noon ay nakatayo sa tapat ng elevator. Wait lang, bakit ka ba nagmamadali? Tanong niyang nakakunot noo, ihahatid na lang kita sa bahay niyo pag-discharge mo sa hospital. Hindi na, Mr. Knox. Kaya ko naman ang sarili ko sa kaayaw kong maabala ka pa, nila Lain na hindi nilingon ang kausap. Tumahimik sandali si Knox, pero matapos ang ilang segundo ay nagsalita rin ito. Little girl, bakit mo ba ako laging nire-reject? Tanong nito na may bahid ng tampo ang tinig. Don't need this money, saad pa ng lalaki sabay akmang ipapasok ang pera sa bulsa ng suot na blazer nito. Mabilis namang umiwas sila Lain at humakbang paatras. Pero patuloy pa rin si Knox sa pag-abot ng pera sa babae. Iyon ang tagpong nasaksihan ni Knives paglabas niya ng elevator. Nakasuot ito ng itim executive suit at nakapamulsa habang malamig na nakatingin sa dalawa. Bro! Elvie, are you here? Nagtatakang tanong ni Knox sa bagong dating bagaman nakangiti. Hindi pansin ang madilim na anyo ng kaharap ng mga sandaling iyon. Ang dating naman ng nasaksihan ni Knave sa dalawa na nagtutulakan ay nagpapakipot sila Lain sa lalaking kasama. Dahilan para tumiimbagang ito at tumalim ang tingin sa dalawa. Walang sabi-sabing umabante si Knaves at marahas na hinila ang braso nila Lain at pumasok sa elevator. Naalerto naman si Knox kaya hinabol niya ang mga ito at humarang sa pinto ng elevator. Knaves, bro, bakit ba nagagalit ka? Tanong naman ni Knox na hindi masyadong nag-iisip sa maaaring gawin sa kanya ng kaibigan ng mga sandaling iyon. Stay away, mariin namang wika ni Knaves na may himig pagbabanta. Hindi naman maintindihan ni Knox kung bakit galit na galit ang kaibigan. Bro, pag-usapan natin to ng maayos. You're scaring the little girl, hindi na natapos pa ni Knox ang sasabihin, dahil walang sabi-sabing sinipa siya ng malakas ni Knaves sa kanyang tuhod dahilan para mapaluhod siya at mamilipit sa sakit.